Inanunsyo ni Pangulong Trump ang 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang tigil putukan ay pinamagitan ng Pakistan at nakadepende ito sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz na sinasabi ng Iran na kanilang gagawin. Bubuksan ang kipot. Tatawagin natin ang retiradong opisyal ng intelihensya ng Navy, National Security Analyst at host ng Strap Podcast, si Hal Kempfer. Hiniling namin sa publiko na magpadala ng tanong at si Aaron ay nagtatanong ng isang bagay na interesado rin ako. Ano plano ng Iran sa 2 linggong tigil putukan? Gaano katagal ito at ano ang maaaring gawin ng Iran sa panahong ito? Austin, una sa lahat, ang 2 linggo ay hindi naman ganun katagal, tama ba? Pero ang titingnan ko bukas ay kung bubuksan nila ang kipot ng Hormuz. Yan ay isang kinakailangan. Yan ay isang kondisyon na hindi maaaring pag-usapan o baguhin. Ibig sabihin, kailangan nilang buksan ang kipot ng Hormuz bilang kondisyon ng tigil putukan. Kung di lang bukas ang kipot ng Hormuz, bakit pa may tigil putukan? Kaya yon ang unang bagay at kailangan itong tuparin ng Iran. Alam mo, isa sa mga tanong ay kung naglagay ba ang Iran ng mga mina sa pangunahing rutang pandagat sa kipot ng Hormuz. Alam ba nila kung nasaan ang mga minang yon? Kaya ba nilang alisin at linisin ang lugar? Sa tingin ko hindi. At di rin ako sigurado kung alam nila lahat ng nilagay nilang mina. Ang mahalagang punto dito ay ang sigurong pandagat ang magtatakda ng karamihan sa mga bagay na ito. Kailangan ng isang pagsusuri sa panganib na magpapababa ng mga bayarin para makadaan talaga ang mga barko, papasok at palabas ng kipot ng Hormuz at maraming bagay ang kailangang mangyari agad. Ngayon, kung magagawa nila ito, hindi lang dahil sa makukuha ng Iran, kundi dahil sa makukuha ng mundo. Siyempre, maraming langis, natural gas na lalong nagiging mahalaga, pati na rin mga pataba. Haharapin natin ang isang krisis sa kasapatan sa pagkain sa susunod na taon kung hindi natin may papamahagi ang kinakailangang pataba para sa pandaigdigang agrikultura. Napakahalaga nito. Panahon ng pantatanim na yon at kailangan nilang mailagay ang pataba sa bukid para mangyari ito. Kaya magiging malaking hamon ito. Ano ang gagawin ng Iran ngayon? Dapat seryoso makipagnegosasyon ng Iran. Kailangan nilang gawin ang isang malaking bagay na ayaw nila. Payagan ang mga internasyonal na inspeksyon at ilipat ang pinayamang uranium sa ibang bansa. Sa totoo lang, maraming bagay ang kailangan mangyari at hindi ko nakikita kung paano ito pwedeng baliwalain. Ngayon, ang 2 linggo ay para makipagnegosasyon pa ng dagdag na 1 o 2 linggo pa o kung anuman. At kapag ang mga bagay ay malayang dumadaray papasok at palabas ng kipot ng Hormuz, kung ang mga pag-uusap ay patungo sa tamang direksyon, maaari mong makita na tatagal pa ito. Para mapahaba ang tigil putukan, titignan muna natin kung ano mangyayari at kung susundin nila ang unang bahagi. Ngayong gabi, malahil ay pamilyar ka na sa kasabihang katahimikan bago ang bagyo. Sa mga tigil putukan sa gitnang silangan, kadalasan ay may bagyo muna bago ang katahimikan, kung saan lahat ay nagpapaputok ng todo bago magsimula ang tigil putukan. At napansin namin na ang Iran ay nagpaputok ng mga balistikong misil pagkatapos magsimula ang tigil putukan. Tumigil sila makalipas ang ilang sandali, ngunit may mga missile na bumagsak sa paligid ng Israel at iba pang bahagi ng gitnang silangan. At ang tanong ay, sino ang nagbigay ng pahintulot? May ganap ba silang kontrol sa kanilang aparatong pansiguridad? Oo, nabasa ko sa Axios na sinabi ng mga opisyal ng Estados Unidos sa Axios na inaasahan nila ang mga mas mababang antas ng IRGC. Natanggap nila ang mga mensahe. Parang nakasulat iyon na para bang may kung anong pagkaantala sa kanila. Iyan mismo ang isa sa mga tanong na itatanong ko sana. Sinasabi nila na kung ang ganitong mensahe ay naantala para sa mga mababang ranggo ng IRGC, may saysay na may ilang mga misil na pinaputok pagkatapos ng tigil putukan. Pero kung maaari nating imbestigahan ito, bakit na ba natatagalan bago makarating sa mga mababang ranggo ng IRGC ang mahahalagang balita tulad ng, "Uy, tumigil na kayo sa pagpapaputok"? Ito ay dahil nasira natin ang kanilang command, control at communication network sa digmaan. Marami kaming ginawa na di gaanong halata sa mga tagamasid. Pero malaki ang nabawas sa kakayahan nilang pakipag-ugnayan sa mga nagkakaiwalay nilang unit. Kung natatandaan mo, nung nagsimula ang lahat ng ito, isang decapitation strike ang ginawa na pumatay sa pinakamataas na pinuno
at sa iba pang 49 na miyembro ng mataas na pamunuan. Nakikita natin ang epekto ng pagkaantala. Nagkaroon ng mabagal na tugon, isang naantalang pagganti. Alam mong gaganti ang Iran pero mabagal ang kanilang pagganti bago tuluyang magsimula. Nangyari ito dahil sa napakahigpit na sistema ng utos at kontrol na meron sila, kung saan tanging ang mga pangunahing tagapagdesisyon lang ang kasali. Autokratikong sistema ito na hindi ginagantimpalaan ang inisyatiba ng mga nasa ibaba. Dahil dito hinihintay nila ang utos mula sa mataas na pamunuan at punong himpilan. Kung ang huling utos ay magpaputok, magpapatuloy silang nagpapaputok kahit ano pa ang tingin nila sa sitwasyon hanggang may magsabi ng partikular na tumigil na. Kung ang daan ng komunikasyon na ito ay humina at nagkaroon ng pagkaantala sa utos, makikita mo ang may mga misil na inilulunsad. Ang ikinababahala ay baka may nagsabi doon, Ray, magpatuloy ka lang sa pagpapaputok ng kaunti pa. Subukan pa natin ng kaunti at magpakawala pa ng ilang mga misil sa huli, umaasang magdudulot ito ng tugon na magbibigay daan para sabihin nilang nilabag ng kabila ang tigil putukan. Kaya sa tingin ko malalaman pa natin ang iba pang detalye tungkol dito, pero ito ay isang bagay na kailangan nating bantayan. Oo, mahalaga ring bigyang diin na ayon sa mga paunang ulat, hindi lang Estados Unidos at Iran ang apektado nito. Magdudulot din ito ng tigil putukan sa panig ng Israel at pati na rin sa Lebanon. Malinaw na ang Hezbollah at ang mga puwersa ng depensa ng Israel ay naglalaban din sa isa't isa. Nakikita natin ang mga larawan ng mga puwersa ng depensa ng Israel sa mga pag-atake sa Iran at Lebanon. Nagtanong si Paul, hindi ba natatakot ang mga sipurkiina na gamitin ng Iran ang panahong ito para magmobilisa ng unit para sa estratehikong pag-atake? Susubaybayan natin ito ng mabuti at sa usapin ng intelihensya, pagmamanman at reconnaissance, ang ISR ay patuloy nagagana sa buong panahong ito. Pabantayan natin sila para malaman kung ginagamit nila ang panahong ito sa paglilinis ng mga gumuho sa mga lagusan ng underground na lungsod ng misil. Babantayan natin ito at susubaybayan ang aktibidad sa kanilang mga pasilidad nuklear. Sa kipot ng Hormuz, babantayan natin ang mga misil laban sa barko, maliliit na bangka o mga maliit na submarino. Imomonitor natin lahat ng ito ng mabuti. Dahil sa dalawang dahilan. Una, para malaman kung naghahanda silang bumalik sa digmaan o gumawa ng anumang masama o palihim na maaaring makasama. Ang pangalawang bagay ay, kung bumagsak ang tigil putukan, gusto nating tamaan ang mga asset na ito ng epektibo para makuha ang pinakamalaking epekto sa pinakamaikling oras. Kaya babantayan natin sila. Talagang malapitan pero ito ay isang totoong usapin. Ang totoong tanong ay kung anong mangyayari. Ang impresyon ko ay sa likod ng mga eksena, ang mga bulong ng 80% hanggang 90% ng populasyon ng Iran na sawa na sa rehimen ay lumalakas na. May kutob akong may mangyayari doon. Hindi ko akalaing mawawala ang damdaming ito sa Iran kahit pa sa kabila ng mararahas na aksyon ng rehimen tulad ng pagpatay 10,000 nagpoprotesta noong Enero at Disyembre. At may pakiramdam ako na lalabas din ito balang araw. Nagtatanong lang ako kung kailan ito mangyayari. Ayon kay Christian Datok, reporter ng White House sa Washington Examiner, hindi idinetalye ng gobyerno ang 10-puntong plano ng Iran. Sabi ni Caroline Levitt, ang sinabi ni Pangulong Trump ay malinaw na. Maaring makipagnegosasyon at magpatuloy ang usapan. Si Pangulong Trump at ang ating hukbo ang nagpilit sa Iran na buksan muli ang Hormuz at ituloy ang negosasyon. Mas marami pang balita mula kina Sekretaryo Hegseth at Hepe ng Estado Mayor bukas sa press conference. Sa totoo lang, ayon sa Reuters, sinasabi ng telebisyon ng Estado ng Iran na tinanggap ni Trump ang mga kondisyon ng Iran para tapusin ang digmaan at inilalarawan ito bilang isang kahiyahiyang pag-atras ng Pangulo ng Estados Unidos. Raul, ano ang reaksyon mo tungkol sa kung paano inilalarawan ng Estados Unidos at Iran ang tigil putukan na ito? Alam mo, sasabihin ko ito. Hindi tinatanggap ni Pangulong Trump ang mga nagsasalita laban sa kanya. Samantalang ang ibang presidente ay hindi na lang pinapansin. Kapag nakakarinig si Pangulong Trump ng ganitong mga salita,
madalas siyang mag-react. Sa tingin ko, estratehikong pagkakamali sa komunikasyon ang paggamit ng ganitong pananalita. Ang tawaging ito na kahihiyang pagkatalo at magsalita para kay Pangulong Trump ay mali. Sa tingin ko, alam mo, pagkakamali ito na pwede magdulot ng mas matinding kilos o ibang opsyon sa hinaharap. Alam mo, nakita nila kung ano ang kaya natin gawin dito nang nailigtas natin ang ating opisyal ng mga sistema ng armas nang sinasakyang sasakyang panghimpapawid ay pinabagsak. At pati na rin kung paano tayo makakapagpadala at makakapaghatid ng maraming mga kagamitan papasok sa loob ng Iran. Kaya iniisip ko kung anong iniisip nila dahil naniniwala ko na ito ay tungkol sa mga miyembro ng Revolusyonaryong Gwardiya na nakaposisyon na hindi kayang bitawan ang kanilang retorika para sa mas malaking kabutihan at patuloy na nagpapalaganap ng mga ganitong bagay. Pero sa tingin ko, totoong pagkakamali ang magsabi sila ng ganitong klase ng bagay. Maraming nagtatanong kung paano maiiwasan na maulit ang parehong sitwasyon matapos ang 2 linggo. Mahalaga ang Hormuz. May iba ka pa bang tinitingnang mahahalagang bahagi? Tinitingnan ko ang iba't ibang bahagi at sa tingin ko, dapat ganap na bukas ang kipot at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko doon. Kapag umagos na ang trapiko, babantayan nating mabuti ang mga asset ng Iran sa lugar para tamaan natin ng epektibo kung sakaling hindi ito mapalawig. Tama ba? Ang pangalawang bagay ay kahit na suspendido ang mga hayagang operasyong militar laban sa Iran, hindi titigil ang Estados Unidos at Islamia sa mga lihim na aksyon sa likod ng mga pangyayari. Kaya marami pang mangyayari doon sa loob ng 2 linggo. Sana hindi sirain ng Iran ang tigil putukan. Sana hindi tayo makakita ng mga pag-atake ng drone at mga pag-atake ng balistikong missile. Malaking tanong kung ano ang gagawin ng mga Houthi sa Yemen. Nagbanta silang harangin at isara ang kipot ng Bab el-Mandeb na dinadaanan ng 12% ng pandaigdigang kalakalan. Ang dumadaan sa kipot ng Bab el-Mandeb may patungo sa kanal ng Suez. At dahil dito, maraming pangamba na kung bubukas ang isang kipot, ang isa naman ay magsasara at mauwi tayo sa dati nating kalagayan. May mahalagang dana ng barko na kalahating bukas habang ang isa ay kalahating sarado dahil sa proxy group ng Iran. Kaya maraming bagay ang kailangan nating bantayan dahil sa tingin ko, napaka-dinamiko pa rin ng sitwasyon. Hindi ko pa ilalapag ang backpack ko, sabi nga namin sa Marine Corps. Kaya, dumako tayo sa tanong ni Todd. Ano ang lumalabag sa 2 linggong tigil putukan na ito? At ano ang nararapat na sagot para dito? Yan ay isang napakagandang tanong. At bibigyan ko kayo ng isang sagot na parang abogado, kahit hindi naman ako abogado, pero masasabi ko na depende. Talagang depende kung ano ang magiging paglabag na iyon. At kung isasaalang-alang natin ang paglabag na iyon ay isang ganap na pagkansela ng kasalukuyang kasunduan at alam mo, sinuspinde natin ang tigil putukan at agad tayong bumalik sa ganap na opensibang militar. O kung ito ay hiwalay na kaso, pagkakamali o katulad nito. Isa sa mga lugar na pumapasok sa gray area ay ang mga teroristang atake o mga atake ng kinatawan ng Iran. Paano natin huhusgahan at susuriin ang mga kasong ito? Nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog sa Baghdad sa palibot ng embahada ni Sispo Aywar. Isa ba itong pag-atake ng Iran o ito ay may lokal na pinabulan doon? Halos sigurado na ito ay konektado sa mga milisya ng Popular Mobilization Front na may direkta ugnayan sa Iran? Ang tanong, paano natin ito haharapin? Paano kung subukan nilang pasabugin ang embahada o pumatay ng maraming Amerikano sa ikatlong bansa? At kung maraming posibleng senaryo at nakadepende talaga sa interpretasyon natin. Paano kung sinadya ito ng Iran para ipagpatuloy ang digmaan sa ibang paraan? At kung ganun niya, dapat ba nating talikuran ang lahat ng pagpapanggap at itigil ang tigil putukan at ipagpatuloy ang ating aksyong militar? Maraming diskusyon tungkol dito. Maraming diskusyon tungkol sa bagong post ni Trump na nagsasabing mamamatay ang isang buong sibilisasyon na yung gabi at di na mababawi. Ipinost na yan sa Truth Social, Hal. At ngayon, hindi na maaaring maging mas magkaiba pa ang kasalukuyang realidad.
May tigil putukan na ngayon pero tinatanong ko ang sinabi niya, isang buong sibilisasyon ang mamamatay na yung gabi. Ano ang layunin ng ganitong pananalita? Parang ito ba isang uri ng bluff? Yun ba ang tamang salita para sa ganitong bagay? Sasabihin ko ito ang teksto may sinulat niya nitong weekend kung kailan niya binanggit ang F. Sa gitna ng isang teksto, medyo nagulat ako doon. Narinig ko ang mga anchor ng balita na nagdadalawang isip kung sasabihin ba nila ang salitang yon sa ere. Medyo nakakagulat yon, pero ang sasabihin ko ay ganito. Kapag nagtagal ka sa gitnang silangan, mapapansin mo ang isang bagay na parang kakaiba. Kung naalala mo si Klinger sa MASH, gumagamit siya ng mga malulutong na mura. May katotohanan doon. Sa gitnang silangan, ang retorika at ang wikang ginagamit ay tiyak na mas, sabihin na nating makulay. Sa maraming pagkakataon, ito ay mga bagay na mapapaling ka na lang at may isip mo, Diyos ko, ano bang gusto mong sabihin? Tulad ng ina ng lahat ng labanan, kapag si Saddam Hussein o mga grupong terorista mula sa gitnang silangan ay nagsasalita gamit ang mga apokaliptikong termino, para sa ating mga kanluranin, talagang nakakagulat pakinggan yon. Isang bagay na mapapaling ka na lang at may isip mo, paano mo nagagawa yon? Ang nakakapuwa, kapag sinabi mo ito sa mga kanluraning kabisera at sa UN, iniisip ng lahat na hindi ka dapat umasta ng ganon. Nagbabalang mga abogado na ang ganitong pananalita bago ang pag-atake ay maaring magdulot ng paratra ng krimen sa digmaan. Pero kung ang mga nakikinig mo ay nasa Teheran at ang pamunuan ng revolusyonaryong gwardiya, iba ang pananaw nila sa mundo kapag ganito ang pananalita mo. Alam mo, palagi nating sinasabi na magsalita ng mahinahon at magdala ng pamalo. Pero sa gitnang silangan, kabaligtaran ito. Nagsasalita ka ng malakas at dramatiko at ang ginagawa mo ay nahuhuli pero hindi kasing lakas ng una mong sinabi. Ang ginawa ni Pangulong Trump ay ipinauna niya ang pananalita na hindi naman karaniwang estilo ng kanluraning diplomasya pagdating sa pakikipagkomunikasyon. Pero mukhang nagkaroon nito ng epekto. Nakakagulat man pero may tigil putukan tayo, isang kasunduan sa huling sandali. Kahit sabihin natin hindi katanggap-tanggap ang ganitong pananalita. Sa internasyonal na talumpati sa Teheran, sa tingin ko nakaapekto ito sa pag-iisip at proseso ng sentral na pamunuan ng revolusyonaryong gwardiya na nagsabing, meron kang isang pangulo ng sikula. Sinabi ba ito ng pangulo? Grabe. Sasabihin ng ilan, parang tayo magsalita. Hindi ang zilyan, talagang kahanga-hanga. Sa tingin ko, ginawa niya yon para mag-iwan ng epekto at epektibo naman. Alam natin na nitong mga nakaraang linggo, may mga ulat kung paano tumugon ang mga kapitbahay ng Iran sa Persian Gulf sa mga pangyayaring ito. Siyempre, naging sentro ng atensyon ang kipot ng Hormuz. Sa gitna ng sigalot, makikita mo ang ilang estado sa Gulpo, gaya ng United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Saudi at Kuwait, at ang nararamdaman nila tungkol sa digmaang malapit ng humantong sa tigil putukan. Sa tingin ko, may nakita akong ilang mga diskusyon tungkol dyan at maaaring naibalita na rin ito ng maayos. Hindi direkta o tuwiran, pero naalala kong may nabasa akong ulat na nagsasabing baka hindi alintana ng ilan sa mga bansang ito ang pagpapatuloy ng digmaan dahil wala rin silang pakialam kung mas lalo pang masira ang rehime ng Iran. Kaya kung ikaw ay isang Saudi o taga-United Arab Emirates na yon, paano mo tatanggapin o ipoproseso ang balita tungkol sa tigil putukan na ito? Parehong ipinahayag ng dalawang bansa na gusto nilang matapos na ito. Sa madaling salita, gusto talaga nilang makita itong magwakas. Ayaw nila ng mabilisang tigil putukan tapos maipit. Ang tanong, ito ba ay mabilisang tigil putukan? Pinagmamasdan ko ang nangyayari doon. May 2 unit na mga sundalong marino tayo ron. Tinitingnan ng mga maliliit na isla sa Kipot, mayroon tayong kakayahan para sakupin at panatilihin ang mga iyon at magkaroon ng pisikal na kontrol sa Kipot ng Hormuz. Hindi ko sinasabing walang magiging banta, pero magkakaroon tayo ng pangunahing kontrol. 3 sa mga islang yon ay soberanong teritoryo ng United Arab Emirates. Kaya mabilis nilang mababawi ang mga iyon. Papunta sa Hilaga, sa Karg, tinamaan natin ang isla kagabi kung saan nagmumula ang 70% ng langis. Tinaman natin ang 50 target doon. Hindi ko alam kung ano ang natira mula sa naunang pag-atake
sa mga target militar sa isla ng Karn. Pero tingin ko bukas ito sa isang pagsalakay. Na malamang ay mga elemento ng ika-82 airborne na sasakop at magpapanatili ng isla. Sa puntong yon, kaunti na lang ang kayang i-export ng Iran na langis dahil hawak na natin ang kanilang pangunahing sentro ng langis. May maliit silang daungan sa Golpo ng Oman pero madaling maging target ng pag-atake at isasara. Kaya mawawalan sila ng paraan para mag-export ng langis at mawawala ang lahat ng kita ng rehimen. Bagamat panatiko ang milisya ng IRGC, kung hindi sila mababayaran, maaaring maging hindi kontentong revolusyonaryo sila at tumigil sa pagsunod sa utos dahil kailangan din nilang suportahan ang pamilya nila. Kaya alam mo, sa tingin ko maraming nangyayari doon. Pero sa tingin ko, ang Saudi Arabia, sa palagay ko bahagi ng nagtulak dito, ay yung retorika ng Saudi Arabia at ng United Arab Emirates na naging kapani-paniwala. Ang rehimen sa Tehran ay nagsabing kung sakaling kunin ng Estados Unidos ang mga isla, magkakaroon ng lokal na puwersang pananakop na maaaring humawak sa mga islang iyon. Sa palagay ko, yun ang dahilan ng takot nila. Tinanong nila, mababawi pa ba natin ang mga islang ito? Kaya para linawin ang ilang mga punto dahil sa halos buong araw, parami sa Iran ang naghahanda na baka magsagawa ang Estados Unidos ng isang malakihang operasyon. Ito ang mga video ng mga tulay sa reyon. Sa pagkaintindi ko, may mga tao nga ba ron? Oo, ayan o. Ayan na sila. Bumuo sila ng malaking hanay ng tao sa labas ng ilang pasilidad ng enerhiya na binantaan ni Pangulong Trump na aatakihin kung hindi makikipagkasundo ang mga Iranian sa White House. Natanggap natin ito mula sa AP. Ayon sa kanila, sinabi ng militar ng Israel na tuloy pa rin ang pag-atake nila sa Iran kahit pumayag na sa tigil putukan ng Israel ayon sa White House. May dahilan pa ba para imbestigahan pa natin ito bukod sa pinag-uusapan natin kanina lang? Ano yon? Madalas makitang may nagpapaputok pa bago magsimula ang tigil putukan. Nakakita ako ng halos kapareho at tuloy pa rin ang mga pag-atake ng Israel habang ang Iran ay nagpapakawala rin at umaaksyon ang Israel kasabay nito. At tinatapos na nila ang lahat. Ibinubunyag nila ang ilang issue. Tingnan natin kung tatahimik na ang lahat. Sa pagkaintindi ko ngayon, kung nasa Tel Aviv, Doha o Dubai kayo, kalmado na at wala kayong nakikitang senyales ng ballistic missiles o iba pa. Bagaman kanina, kaagad pagkatapos ng anunsyo ng tigil putukan, nakita nila yon. Sa tingin ko, pareho sa dalawang panig ay kakailanganin ng kaunting oras para lumamig ang ulo rito at para unti-unting masanay sa normalidad ng tigil putukan. At least, yan ang inaasahan ko. Ang tanong ko ay ano mangyayari sa Lebanon kaugnay ng Hezbollah? Medyo malabo to para sa akin kung ano talaga ang sitwasyon kasi hindi naman ito direktang konektado sa Strait of Hormuz o sa Iran. Hindi ito direkta at napapaisip lang ako. Parang estilo ng Hezbollah na laging lumalabag ng tigil putukan kahit sa maliit na senyales. Sa tingin ko, ang sektor na ito ay pwedeng mabilis umusad habang ang iba ay dahan-dahang humuhupa. Oo, kung matagal bago makarating ang tigil putukan sa mababang antas ng Iranian Revolutionary Guard, gaano pa kaya katagal bago ito umabot sa mga miyembro ng Hezbollah na nagpapaputok sa hilaga ng Israel? Live, isang sulyap sa Beirut. Lagpas 4:30 ng madaling araw na sa Lebanon at Israel. Raul, malapit na tayong matapos. Ano ang inuuna mo ngayon? May 2 linggo tayong tigil putukan. Ano ang babantayan mo sa mga darating na araw? Bubukas ba ang kipot sa mga darating na araw? Sige. Kung di magbubukas ang kipot, ano pa silbi nito? Kung hindi natin may padaan ng gasolina, gas, mga produkto at mga pataba na pumapasok at lumalabas sa kipot, para saan pa ang lahat ng ito sa huli? Kung hindi, maaaring mabilis matapos ang tigil putukan. Babantayan ko rin ang anumang impormasyong makakalap tungkol sa mga kilos ng Iran. Palakasin ang depensa, hukayin mula sa mga lugar na binomba, ayusin muli ang kanilang mga armas. Sa madaling sabi, ginagawa nila ang tingin nilang kailangan para magsimula ng bagong opensiba. Iyan din ay aking babantayan. Babantayan ko kung susundin ng Israel ang tigil putukan at magiging mapagmatyag ako sa lahat, agad man o pangmatagalan. Babantayan ko ang negosasyon,
pupunta sila sa Islamabad at mga Pakistani ang namamagitan. Gusto kong makita kung may totoong progreso. Binabantayan ko ang issue ng nuclear. Mapapayaman ba sila ng uranium? Magkakasundo ba tayo rito? Mariresolve ba natin ito? Magagawa na kaya natin ang matagal na nating hinahangad? Malaking usapin ito. Kung may progreso sila sa usapin ng pagpapayamang nuclear, sa tingin ko magbubukas ito ng maraming oportunidad para mapababa ang tensyon sa mga susunod na buwan. Raul Kempfer, dating opisyal ng Hukbong Dagat at host ng Strat Podcast. Pakinggan ito sa anumang podcast platform. Salamat, Raul. Sige, salamat Austin.